Magandang araw po at salamat po. Narito po tayo sa panibago nating aralin. Mga pagtatapos at pagsisimula. Mga pagtatapos at pagsisimula. Ngayon pong panahon na to ay uso naman po ang pagtatapos, ano po, lalo na po sa pag-aaral, no? First quarter grading po ngayon no? And in Ecclesiastes chapter 3, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Salamat po na meron pa tayong oras, no? Meron tayong pamilya, meron tayong opportunity na ibinigay ang Panginoon muli po sa atin. Ano po? At ang linaw po ng ating pong talata na sinasabi po rito na panahon, no, ng pagtatapos at paninimula. May born, may death, ano po? At pag pinag-uusapan niyo po ang buhay, ang iba, ang kaisipan nila ay reincarnation. Ang kaisipan naman ng iba, ang buhay ay pagsasapalaran, no? Pero ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 7:1, ang buhay po ay maganda na a good name, no? May mabuting pangalan, may mabuti tayong patotoo. Kasi kung hindi po ay kasusuklaman tayo ng mga tao. In Revelation 14:13, nasabi ron, mapalad ang mabuhay ng sa Panginoong Diyos. Bakit? Nandun ang lakas, tatag. 2 Corinthians 5:6, habang tayo nasa katawan, ay wala tayo sa Panginoon. Ngunit pag wala na tayo sa katawan, tayo ay sa Panginoon. Ano po? May mga ilang bagay po na gusto pong tingnan natin. Ang sabi po dito ay mga pagtatapos ng ilang bagay. Alam niyo po, pag natapos ang buhay ng tao, ay hindi po tunay na pagtatapos. Ito po ay pagtatapos ng pag-aalaala ng mga bagay sa sanlibutan. No? Hindi po katapusan, no? Mamaya makikita niyo po panimula pa lang ng ilang bagay, pero ito'y pagtatapos na ng mga pag-aalaala, no, ng tao. No? Dito kasi sa mundo maraming alalahanin. Sabi po ng Ecclesiastes 9:6, nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. No? Parang negative po, no, pati pag-ibig. Pero syempre, ganun po yung yung uuwi sa Panginoon. No? Pero sabi doon ay wala na siyang kamalayan. Isang mabuting bagay po ito, lalo na ngayon na ang daming problema ng sanlibutan. Sumunod ay wala ng paghihirap. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Wala ng takot at kamatayan. No, napakaganda po nung dito, no? Wala ng mga pagtitiis, no, sa kasalukuyan. Sabi po rito, takot at kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinilaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Ang tao po ay namumuhay sa takot, no? At iba-ibang klaseng takot, pati sa kamatayan. Tukso at kasalanan. Pag ang tao po umuwi sa Diyos, wala na po ang mga tukso at kasalanan. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. So malinaw po rito, no? Hindi lang may tukso, kundi ang tao ay may mga choices at nagkaamali sa mga choices, kaya po tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Pero ito'y pasimula ng mga bagay, katulad ng kapahingahan. Hebrews 4:9-10, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos, sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. No, yung ang ganda po diyan, yung makakapasok sa piling na ng Diyos. Ano po ay kapahingahan katulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Ang presensya ng Diyos, ano po ay makukuha at makikita na natin. 2 Corinthians 5:6, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanan ng inihanda ng Panginoon. No, nasa tahanan ng Diyos, kapiling ang Panginoon. Yan po ang panibagong simula.
Kapanatagan o comfort. Luke 16:25. Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa iyong buhay noong ikaw ay nasa lupa pa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaaliw siya rito." Inaaliw, ano po, may comfort, meron pong joy sa presence of God. May kapanatagan. Okay. At sabi pa rito, kaaliwan kasama ang mga naunang anak ng Diyos. No, sabi ng Luke 16:22, namatay ang pulubi at sila'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So, ang lino po dun pag binasa niyo po yung Luke 16:22, no, na sila ay may pinuntahang lugar, no, hindi po doon nagtatapos ang mga bagay. Sa 1 Thessalonians 4:17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titiponin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayoy makakapiling natin siya magpakailanman. Ano, lino po rito na yung buhay at yung mga binuhay ay magkaasama. Ano po? Kasaganahan kasama ang Panginoon. John 10:10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. No? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. No? Kaya alam nyo, mahalaga po ito no? Na ang isang tao po ay binibigyan ng kasaganahan ng Diyos. Higit na kasaganahan po ay hindi dito sa mundo. Marami po dito sa mundo mga mapanglinlang. Ano po? Marami po rito ang mga taong kukunin ang anumang pinaghirapan mo. Ngunit, sabi po ng Panginoon, yung ultimatum niya yung sa langit, no? Wala na dong tears, no more sorrow, no more crying again. Ano po? At ang sabi pa po ng Biblia ay nagbibigay ang Diyos ng kompletong kasaganahan. Ano po? Kasaganahan ng buhay at kasaganaan nito. Ano po? Napakahalaga po na sinabi po ng Panginoon na yan. Ano po? Amen. Kaya po, sana ho, tinanggap na natin ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? Kasi sabi po dito, ginawa tayong anak. Sa John 3:16, binigyan ng bagong pagkaataon, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong o ng kanya-kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma 6:23, dahil ano pong dahilan? Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nawa tanggapin po natin si Jesus at nang ino-offer niyang buhay na walang hanggan ay tanggapin na rin natin. 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaya alam nyo, meron pong pagtatapos at pagsisimula. Sabay kayo po sa panalangin. Sabay po kayo, Panginoon. Salamat po na hindi dapat ako matakot sa anumang nangyayari sa buhay ko. Panginoon, gusto ko rin sabihin sa iyo na tinatanggap ko ang regalo mo at ang regalo mo na buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong ginawa para sa akin. Salamat po sa pangako ng iyong salita. Ito po ay aking samo at dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. O mga minamahal, salamat po. Nawa po ay meron tayong natutunan sa araw na ito. Ano? At nawa nakita natin na ang Diyos ay may plano sa ating mga buhay. Maraming salamat po. Papuri sa